Lakad at takbo sila sa masikip na lagusan habang nakasunod pa rin sa kanila ang mga kalaban. Subalit pagdating ng grupo sa labas ay isang sigawang narinig nila. Kasabay nito ang pagbagsak ng malalaking bato mula sa itaas ng kuweba. Bumulusok ito kaagad sa ibaba. Mistulang nagkaroon ng landslide sa kuweba sa patuloy na paglaglagan ng mga bato mula sa itaas sa hindi malamang dahilan. At milagrong natakpa ng masikip na lagusan. Natrap sa kuweba ang mga kawal ni Melissa, kaya napilitan silang umatras para bumalik muli sa kanilang pinanggalingan. "Sino yan?" Sigaw ni Jericho habang nakatingala sila sa itaas ng kuweba. "Ewan ko ba, pero mas gusto ko ang nangyari." Sabat naman ni Kael. Ilang sandali pa ay lumutang si Gregory at isang kasama nito. "Gregory!" Bulalas ni Michelle. "Kailangan na nating magmadali." Wika ni Gregory at sumenyas ito sa grupo na sundan sila. Nakarating sa kabilang bahagi ng masukal na kakahuyan sina Gregory kasama ang isang maskuladong lalaki na siyang umuga sa mga malalaking bato upang ibagsak sa lagusan. "Naniniwala ako na hindi aksidente ang pagkahulog ng mga bato." Tinarak ni Jericho sa lupa ang espada niya at kinamayan si Gregory. "Siya si Ramon." "Ang lakas niya ang nagpabagsak sa kanila." Pakilala ni Gregory sa kasamahan nitong maskuladong si Ramon. Matangkad dito at nakabihis ng chainmail bilang proteksyon sa kanyang katawan. Umupo naman sina Javier upang magpahinga sandali. "Kabahalan, ikinagagalak ko po kayong makilala." Magalang na wika ni Ramon. "Jericho na lang." Saad ng prinsipe kay Ramon. Salamat Jericho." Nakangiting kinamayan siya ni Ramon. Ramdam ni Jericho ang paggrip ni Ramon sa kanya. Talagang malakas nga ito dahil parang pinipiga ang kanyang kamay. "Anong ginagawa niyo dito?" Tanong ni Jericho sa dalawang bayaning rumisponde. Tumayo naman si Javier at lumapit kaagad sa kanila. Ako yun. Sinulatan ko siya." Ani Javier. "Kung gayon, utang namin sa inyo ang aming buhay. Salamat." Wika ni Jericho kina Gregory at Ramon. Bahagyang sinulya pa ni Gregory si Michelle na nakaupo sa tabi ni Mang Rigor. Tumingin ito sa kanya at bahagyang umiti. Nagpa siya ang grupo na umusad sa pagbagtas dahil naniniwala sila na hindi pa nakakalayo ang mga tauhan ni Melissa. Naniniwala silang nasa paligid lang ang mga ito. Kumilos agad ang grupo upang maghanap ng ligtas na lugar para pansamantalang pahingahan nila bago sila magpatuloy sa paglalakbay pauwi sa Terraveda. Samantala, makikita naman ang magkahalong galit at pagkadismaya sa itsura ng dalawang kontrabida habang naglalakad sa koridor sa ikalawang palapag ng palasyo patungo sa loob ng throne room. Nanlilisik pa ang mga mata ni Melissa dahil sa pagkabigong mahuli si Prinsipe Jericho, 10 ng kanyang mga tauhan. "Maswerte silang nakatakas. Paumanhin, Raya." Nahihiyang sabi ni Melissa. Tumigil si Raya sa may teres at tumingin sa bulwagan sa ibaba kung saan makikita ang red ribbon. Ano kaya ang gagawin niya? Meron lamang siyang kakaunting tauhan. Meron tayong isang walang kamatayang sundalo sa ating hukbo. Kumpiyansang wika ni Raya. Tama ka. Ngunit habang buhay si Jericho, ang mga tao ay hindi magbubunga. Saasawayin ka pa rin nila. Sagot naman ni Melissa. Kung ganon, magbabago din sila sa ating mga gagawin. Ngayong gabi ay magkakaroon tayo ng bitayan at sa ibang araw, wawakasan natin ang mga kabalyero ng Terraveda. Matalas ang tingin ni Raya at nauna nang naglakad patungo sa silid ng trono. Sinundan siya ni Melissa na napangisi sa tuwa. Samantala, nakarating ang grupo ni Jericho sa silangang bahagi ng Mercia. Isang lumang kastilyo ang bumungad sa kanila sa unahan nang matawid nila ang lambak ng Fiore.
isang maliit na bayan sa Mercia. Nakatirik sa tuktok ng mababang burol ng kastilyo. Napapaligiran ito ng matatarik na mga bato at mga puno sa paligid na siyang pumuprotekta sa kastilyo. Nagpatuloy sila sa paglalakad at pumasok sa inaagiw na bakal na tarangkahan. Pagkarating sa loob ng kastilyo ay lumantad sa kanila ang mga lumang gamit, mga bagay na sira-sira, mga estatwa, figurines na nilamon na ng sapot ng gagamba, at mga nilulumot na pader at bakbak na mga kisame. Puno ng kalat at alikabok ang paligid, isang indikasyon na matagal nang inabandona o wala nang naninirahan sa lugar. Dala ang mga tangan-tangang sulo ay naghalinhina ng grupo sa paglilibot sa paligid. Sinusuri nilang mabuti kung may nakaambang panganib sa loob, ngunit ni anino ng pusa ay wala silang natagpuan. Walang katao-tao, tanging mga lumang gamit lang na naiwan ang makikita sa loob. Sigurado ka bang ligtas tayo dito? Tila di pa kumbinsido si Mang Rigor sa lugar. Ang kastilyong ito ay pag-aari ng mga sinaunang hari. Dito muna tayo magpapahinga pansamantala. Mas ligtas tayo dito kaysa sa kuweba. Sagot naman ni Prinsipe Jericho. Hindi. Maaaring mas masahol pa to kaysa sa yungib na yun. Sabat naman ni Eliseo. Halugugin niyo pa ang lugar. Baka may mahanap kayo na maaari nating mapakinabangan. Maotoridad na utos ng prinsipe. Mabilis tumalima ang lahat. Naghiwa-hiwalay sila sa paghalughog sa buong paligid. Ilang sandali ang nakalipas dahil sa pagod ay napaupo si Mang Rigor sa isang malaking mesa na korting bilog na natatakpan ng itim na tela. Nilapitan siya ni Ramon at inabutan ng isang basong tubig na nakuha niya sa kusina. Habang abala ang lahat, ay sinindihan naman ni Javier ang ilang bloke ng panggatong mula sa ilalim ng fireplace para mahawi kaagad ang temperaturang nagsisimula ng bumalot ng lamig sa buong mess hall. Lumapit si Ramon sa isa pang lamesa nang ilapag ni Kael ang mga natagpuan niyang armas sa isang lumang silid. Tsak na iniwan to ng mga bandido, saad ni Kael. Ininspeksyon nilang mabuti ang mga armas kung may mapapakinabangan pa sila. Lumapit naman si Jericho sa bilog na lamesa at tinanggal niya ang itim na telang nakatakip dito. Napansin niya ang isang bilog na butas sa gitna ng mesa at medyo napaisip siya sandali. Dito, lumapit kayo, tawag ni Jericho sa mga kasamahan niya. Lumapit ang mga ito at nagsiupo sa mga upuang nakapalibot sa bilog na mesa. Huling lumapit si Michelle at inakay ito ni Jericho sa upuan sa tabi niya. Ang lamesang ito'y pag-aari ng mga sinaunang hari ng Terraveda. Panimulang wika ni Jericho habang siya ay nakaharap sa lahat. Ang isang bilog na lamesa ay isang bagay na nagpapahiwatig na walang sino mang tao ang mas mahalaga kaysa sa iba. Naniniwala sila sa pagkakapantay-pantay sa lahat ng bagay. Kaya nararapat lang na buhayin natin ang tradisyong ito. Kung wala ang bawat isa sa inyo, wala tayo rito. Ang aking ama ay ilang linggo nang nakakulong. Bukas, gagawin ko ang aking pagsisikap na iligtas siya. Meron bang sino man sa paligid ng mesang ito na gustong sumama sa akin? Tanong ni Jericho. Tumayo ka agad si Gregory at umagaw dito ang pansin ng lahat. Itinuro mo sa akin ang kahalagahan ng pagiging isang kabalyero. Ang batas kung saan dapat ipamuhay ng isang tao ang kanyang buhay. Ang ipaglaban ng may karangalan para sa katarungan, kalayaan at lahat ng mabuti. Naniniwala ako sa mundo na bubuo ka ng isang matatag at matibay na kaharian. Ani Gregory. Tumango si Jericho. Sumunod naman na tumayo si Eliseo matapos magsalita ni Gregory. Kahit na ako isang karaniwang tao, isang walang silbi, handa kang ialay ang buhay para sa akin, Jericho. Ngayon na ang oras para gantihan ka. Wika ni Eliseo. Tumango lang ulit si Jericho. Kasunod na tumayo si Nicolas. Ilang beses na akong lumaban sa tabi mo.
Walang sino man ang makakahadlang sa akin na mamatay kasama ka. Saad ni Nicolas. Sa tingin ko, wala na akong pagpipilian. Ngunit hindi ko to palalampasin para sa mundo. Sabat naman ni Kael. Napangiti tuloy si Jericho. Tumayo sa inuupuan niya si Ramon. Ang iyong mga kaaway ay akin na ring mga kaaway. Sambit ng maskuladong lalaki. Kung kailangan mo ng isang matanda, sasama na rin ako. Matapang na sabi ni Mang Rigor na handa ring ibuwis ang buhay para sa laban ni Jericho. Napatayo na rin si Michelle. Alam mo na ang sagot ko. Anang dalaga. Javier, tura ni Jericho dahil ito na lang ang natitirang nakaupo sa kanilang lahat. Hindi ko talaga gusto to. Tugon ni Javier na medyo umiiling-iling pa. Pero wala kang pagpipilian. Saad ni Jericho. Ay, sige na nga. Nakasimangot na tumayo si Javier. Ngunit di kalaunan ay napangiti rin ito. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa pananatiling tapat sa akin sa oras ng pangangailangan ng Terraveda. Kaya bilang ganti, gagawin ko ang isang bagay na hindi pa aprobado ng aking ama. Seryosong sabi ni Jericho. Di nagtagal, mula sa gilid ng fireplace, nakaluhod sina Gregory, Kael, Ramon at Eliseo. Nasa harapan nila si Jericho na may hawak na espada at idinampi yun sa balikat ni Gregory. Tumindig ka, Ginoong Gregory, kabalyero ng Terraveda. Sambit ni Jericho. Tumayo naman kaagad si Gregory matapos itong mabasbasan. Tumindig ka, Ginoong Kael, kabalyero ng Terraveda. Napatayo rin si Kael nang nakangiti. Tumindig ka, Ginoong Ramon, kabalyero ng Terraveda. Matikas na tumayo si Ramon. Tumindig ka, Ginoong Eliseo, kabalyero ng Terraveda. Napatayo si Eliseo na may ngiti sa mga labi. Nakangiti rin sina Michelle at Javier na nanonood lang ng tahimik sa seremonya. Bukas, kapag lumaban kayo, maaari ninyong ipagmalaki ang pagkilala na kayo ay mga miyembro ng mga pinakamarangal na hukbo na nakilala sa mundo. Wika ni Jericho sa apat na pinarangalan bilang mga bagong kabalyero. Tumangulang ang mga ito bilang pagpugay sa karangalang ipinagkaloob sa kanila at sa isang tungkulin na iniatang sa kanilang mga balikat. Makalipas ang ilang oras, nagpapahinga na ang iba samantalang gising na gising pa rin sina Javier at Gregory. Magkatabi ang dalawa na nakahiga sa pavement ng mess hall habang sina Prinsipe Jericho at Kael naman ay piniling humiga sa tabi ng bilog na mesa kung saan natatapatan sila ng liwanag ng fireplace. Sa wakas, isa ka ng kabalyero. Mahinang sabi ni Javier habang nakangiti kay Gregory. Pero hanggang kailan? Sagot ng binata na parang hindi na satisfy sa nakuhang posisyon. Sinong nakakaalam? Saad ni Javier. Sandaling natahimik ang dalawa. Tumagilid ng higa si Gregory paharap kay Javier at itinukod ang siko sa sahig para umalalay sa kanyang kamay sa ulo. Tumingin si Javier sa kanya. Anong balak mo? At huwag isipin ang tungkol sa pagsisinungaling. Kilala kita. Ani Gregory. Napakahirap ipaliwanag. Sagot ni Javier. Maaari mong sabihin sa akin. Pangungulit ni Gregory. Napabuntong hininga si Javier. Ay, nasa kamay ni Prinsesa Raya ang tasa ng buhay. Kung mahahanap ko ito at may taboy ang dugo sa loob, mawawasak ang hukbo at mawawalan na ng bisa ang ritual. Pahayag ni Javier. Napatango agad si Gregory. Pero mukhang nalilimutan mo yata. Ito'y binabantayan ng isang walang kamatayang hukbo. Wika pa ni Gregory kay Javier. Baka nakakalimutan mo rin. May mahika ako. Nakangiting tugon ni Javier. Subalit lingid sa kaalaman ng dalawa ay nakikinig lang sa kanila si Mang Rigor
na tahimik na nakapwesto sa bandang ulunan ni Javier. Dinig ni Mang Rigor ang pinag-uusapan ng dalawa. Medyo nabahala ito nang malaman ang plano ni Javier. Pero hindi ka gagawing immortal ng Mahika. Masasaktan ka pa rin. Pag-aalala ni Gregory. Hindi nga, sagot ni Javier. Ni halos pabulong na lang silang nag-uusap ni Gregory. Alam mo Javier, ikaw ang dapat na maging kabalyero ni Jericho. Dahil ikaw lamang ang bukod tanging pinakamatapang sa amin. Ngunit ito'y hindi niya alam. Saad ni Gregory. Ayos lang sa akin yun. Ang mahalaga, natutulungan ko siya. Hindi niya kakayanin ang misyong yun. Kaya naman kailangan kong gumawa ng paraan para makarating sa tasa nang hindi nalalaman ni Jericho. Pahayag ni Javier. Tumaas lang ang mga kilay ni Gregory. Kasama mo ako dyan. Tugon ni Gregory. Kinabukasan, tinalakay ni Prinsipe Jericho sa kanyang maliit na grupo ang gagawin nilang pagpuslit ng lihim sa kastilyo. Magkakasamang nakapalibot sa gilid ng bilog na mesa ang lahat habang mariing nakikinig lang kay Jericho ang grupo. Ipinaliwanag ring mabuti ni Jericho ang kinakailangang gawin at hindi dapat gawin kapag sila'y nakalusot na sa mga pasikot-sikot na lagusan tungo sa ilalim ng kastilyo. Dapat silang maging handa sa maaaring mangyari. Maging mapagmatsyag, mabusisi at higit sa lahat ay kailangang walang magkamali dahil buhay na nila ang nakataya sa ganitong kadelikadong operasyon. Di pangkaraniwan ang kanilang makakaharap na kalaban kaya kinakailangang nakapokus lang sila sa misyon. Merong isang lagusan sa ilalim ng gilid ng tarangkahan na magdadala sa atin ng ilang pasukan patungo sa mga piitan. Alam kong binabantayan itong mabuti ng mga tauhan ni Melissa, kaya kung tatapusin natin ang lahat, dapat tayong manatiling tahimik. Huwag din nating hayaang maitaas ang alarma. Bilin pa ni Prinsipe Jericho sa maliit na grupo niya. Kailangan nating tapusin ang bantay sa kampana. Sa ganoong paraan, ang mga kalaban ay mawawalan ng komunikasyon. Mungkahi ni Gregory kay Jericho. Magandang ideya yan. Sang-ayon naman ni Jericho kay Gregory. Ngunit kailangan ko ng kasama na nakakaalam ng pasikot-sikot sa kastilyo. Wika pa ni Gregory. Napasilip naman saglit si Jericho. Ako na sasama. Sabat agad ni Javier. Nagkatinginan sila ni Gregory. Napatingin na rin sa kanila si Mang Rigor na medyo kanina pa di komportable sa binabalak na gawin ng dalawa. Sige, samahan mo siya Javier at mag-iingat kayong dalawa. Gregory, ikaw nang bahala kay Javier. Wika ni Jericho kay Gregory. Oo, makakaasa ka. Sagot naman ni Gregory. Ilang sandali ang makalipas. Makikitang naghahanda na ang grupo sa mess hall para sa kanilang paglalakbay ng lapitan ni Jericho si Michelle na nakatayo lamang sa may gilid ng lamesa habang inaayos ang mga gamit na dadalhin ng grupo ni Jericho. Hindi pinasama ni Jericho si Michelle dahil natatakot siyang baka malagay lang sa alanganin ang buhay niya lalo pat di pangkaraniwan ng mga kaaway nila. Manatili ka rito kasama ni Mang Rigor. Gusto kong mangolekta ka ng panggatong at gumawa ng mga bendahe. Baka magkaroon ng sugatan sa amin. Kaya kailangan handa ka. Wika ni Jericho kay Michelle. Naintindihan ko. Umalis agad ang dalaga para maghanap at mag-ipon ng mga bendahe. Michelle, pinigilan ni Jericho si Michelle. Nakikita nila tayo. Medyo nahiyang tumingin si Michelle sa grupong naghihintay sa prinsipe. Wala akong pakialam. Kung hindi na ako makabalik, gusto ko man lang malaman mo. Napatigil sa pagsasalita si Prinsipe Jericho. Magkikita pa tayo. Napanood kita kagabi. Binigyan mo kami ng pag-asa. Isang bagay na dapat paniwalaan. Nakita ko na magiging hari ko sa hinaharap. Sobrang ipinagmamalaki kita, Jericho. Ani Michelle. Natigilan si Jericho.
Nagkatinginan sila sandali ng dalaga. Hindi nakatiis si Jericho at hinalikan niya kaagad si Michelle. Siniil niya ang malalambot na labi ng dalaga. Matagal bago sila bumitiw sa isa't isa. Ibinuhos sa isang halik ang pagmamahalan nila. Ninamnam mabuti ang bawat minuto, bawat oras at bawat sandali na sila'y magkasama. Natatakot sila na baka anumang oras ay maaari silang paghiwalayin ng panahon. Bumitaw ang dalawa matapos magdikita ng kanilang mga labi. Napayakap si Michelle kay Jericho at gayon din ang prinsipe. Mahigpit na niyakap ang dalaga na parang ayaw niya na itong pakawalan. Ramdam ni Michelle ang init ng yakap ni Jericho. Tumulo ang mga luha niya. Subalit habang nasa ganitong tagpo ang dalawa, may dalawang pares ng mga mata ang malungkot na lumabas sa kastilyo. Nasasaktan man ito sa nakita, pero mas pinili pa rin niyang lumugar kaysa makialam sa pagmamahala ng dalawa. Napansin ito ni Javier ngunit hinayaan niya lang si Gregory. Inunawa na lang niya ang nararamdaman nito. Nakitang sinamahan nito ni Ramon sa labas habang tinatapik-tapik sa balikat. Mukhang alam din ni Ramon ang sitwasyon ni Gregory, kaya mabilis pa sa 4:00 ang pagdamay niya sa kaibigan. Kailangan mong maging maingat, iho. Bili naman ni Mang Rigor kay Javier. Ako lang ang may madaling trabaho sa kanila. Ang kampana ng babala ay walang halaga kumpara sa selula. Nakangiting biro ni Javier, pero seryoso lang ang matanda. Narinig ko kayo kagabi, iho. Kung mahuli ka ni Melissa, papatayin ka niya. Ani Mang Rigor. Wala akong pagpipilian, sagot ni Javier. Natahimik sandali si Mang Rigor. Yumuko at napangiti. Biglang may sumaging kakatuwang bagay sa isip nito. Tumingin ito ng diretso kay Javier, sabay tinapik sa balikat ang pamangkin. Naaalala ko ang siraulong binatilyo na pumasok sa loob ng bahay ko sa mga nakaraang taon. Sinong maniniwala na ikaw ang binatilyong yon? Nakangiti si Mang Rigor nang niyakap nito ang pamangkin. Isang mahigpit na yakap ay iginanti naman ni Javier, sabay napangiti. Maya-maya pa'y humiwalay na si Javier at lumabas na siya ng abandonadong kastilyo. Nagsimula ang paglalakbay nila nang itusok ni Jericho ang kanyang espada sa scabbard niya. Nasa 6 silang bumagtas sa gubat. 6 na taong makikipagsapalaran sa napakaraming kalaban. 6 na taong may dalang misyon na bawiin ang Terraveda mula sa mga kamay ni Naraya at Melissa. Walang takot na sinuong ang kanilang kapahamakan. Walang kasiguruhan kung may mabubuhay pa ba sa kanila kapag nakasagupa nila ang mga tauhan ni Melissa. Ilang oras ang lumipas. Halos 20 metro ang layo ay nakatago sa mayayabong na dahon ng halaman ang grupo nang marating nila ang likod ng kastilyo. Tanaw nila mula sa battlements area ang isang kawal na nagpapatrolya mag-isa. Paikot-ikot ito roon na tila ba may tinitignan sa malayo. Lumipat naman ang grupo at tahimik na pumwesto sa ilalim ng isang puno habang naghihintay ng tiyempo. Maya-maya pa, napatingin si Jericho sa bakal na gate sa ibaba ng tore kung saan sila nakaplanong dumaan para makapasok sa loob ng kastilyo. Di nagtagal, umalis din ang kawal sa kanyang pwesto at dito na rin sumenyas si Jericho sa grupo niya. Sa isang hand signal ay walang sinayang na oras ang grupo. Mabilis silang nagsikilos at tumakbo patungo sa gate. Sa isang bigwas ni Ramon ay naputol agad ang kadena at pumasok sila sa loob. Samantala, kanina pa hinahanap ni Michelle si Mang Rigor, ngunit hindi niya ito makita. Kanina pa ito nawawala simula nang lumakad sina Jericho. Hanggang ngayon, ni anino ng matanday hindi mahagilap ni Michelle sa buong kastilyo. Nagtataka na tuloy si Michelle kung saan nagsuot ang matandang manggagamot. Mang Rigor! Mang Rigor! Sigaw ni Michelle, pero walang Mang Rigor ang sumagot sa kanya. Nakaramdam na tuloy ng pagkabahala ang dalaga at bahagyang napapaisip ng malalim.
Sa kabilang dako, nakarating na rin ang grupo sa ilalim ng kastilyo. Sa mabilis na pagbagtas sa mahabang tunnel, ay ilang minuto lang ang itinagal at nakapasok na sila sa unang palapag ng kastilyo. Huminto sila sa Griffin Staircase kung saan maghihiwalay ang grupo. Sumenyas si Jericho kay Gregory. Tumango lang ang lalaki. "Mag-ingat kayo," wika pa ni Jericho. Hinila na ni Gregory si Javier at sabay silang umakyat sa bakal na hagdanan. Samantalang dumiretso naman sina Jericho sa pasilyo kung saan ang mga kulungan ng puntirya nila. Pagkaakyat sa ikalawang palapag ay napahinto saglit si Javier sa pagtakbo nang makaramdam siya ng malakas na puwersa sa malapit. Tila nahihilo si Javier nang animoy isang malakas na bultahe ng kuryente ang biglang tumama sa katawan niya. May dumaan na isang kawal at napatago agad sina Javier at Gregory sa likod ng haligi. "Naaamoy ko ang malakas na kapangyarihan. Naniniwala ako na nagmumula ito sa tasa ng buhay. Mukhang dito yon." Sabay tinahak ni Javier ang isang madilim na koridor. Sinundan siya ni Gregory pero isang kawal ang lumitaw sa dulong koridor at napansin nito ang dalawa. Binunot kaagad ng kawal ang espada, sabay sumugod kina Gregory at Javier. Inarap ito ni Gregory at sinalubong ang atake. Nag-umpugan ng dalawang espada. Walang magawa si Gregory kundi makipaglaban at makipagtagisan ng close-range sword combat sa kalaban. Dalawang malalakas na slash ang pinatikim ni Gregory, subalit di niya inaasahan na tutulungan siya ni Javier. Sa isang wasiwas ng balaraw ni Javier ay biglang sumabog ang katawan ng kawal na ikinagulat ni Gregory. Mistulang kinabitan nang dinamita ang kawal at nagkaluray-luray ang katawan. Kumalat ang laman loob sa sahig hanggang sa mawala na parang usok. Nanlaki ang mga mata ni Gregory. Halos hindi ito makapaniwala sa nangyari habang nakatitig sa espada ni Javier. "Ano klaseng espada yan?" Gulat ang lalaki. "Ito'y nagmula sa hininga ng isang dragon." Paliwanag naman ni Javier. Nauna na itong naglakad kaya napailing na lang si Gregory. Lumitaw si Kael mula sa madilim na sulok, sabay pinituhan ang mga gwardyang nagbabantay sa pinto ng piitan. Tumakbo si Kael nang sundan siya ng dalawang gwardya, ngunit dalawang matitigas na kamao ang sumalubong sa kanila mula kay Ramon. Natumba sila ngunit tumayo ulit at galit na hinabol sina Kael. Sinundan nila ang lalaki hanggang sa makarating sila sa gate na bakal. Dito lumusot si Kael at sinara naman kaagad ni Ramon ang gate. Babalik pa sana ang dalawa, subalit naisara na ni Nicolas at Eliseo ang pangalawang gate kung saan sila dumaan. Natrap sa gitna ang mga gwardya. "Manatili lang kayo dyan at huwag kayong gagalaw, ha?" Nakangiting umalis si Kael. Samantala, makikitang nakasilip si Javier at Gregory sa isang sulok ng koridor kung saan matatanaw ang mga nakatayong gwardya. Nakapwesto ang mga ito sa silid ng isang haligi. May mga dalang sibat at matikas na nakatayo. "Anong gagawin natin ngayon?" tanong ni Gregory. Umiling si Javier at umatras muna sila. Nakarating na sina Jericho sa loob ng piitan, pero 3 gwardya ang kanilang naabutan sa loob na nakaupo sa isang lamesa sa harap ng pinto. Napatayo ang mga gwardya nang makita sila at sabay-sabay na nagsibunot ng espada. Unang sumugod ang isang gwardya gamit ang espada nito. Nasalo ni Jericho ang atake nito at binitiwan niya ng mag-slide ang talim ng blade niya. Kasunod nito ang mabibilis na suntok ni Jericho na hindi nakita ng gwardya at umangat ang katawan ng gwardya. Kinalaban ni Nicolas at Eliseo ang 2 natitirang gwardya. Tila naglalaho ang kamay ni Eliseo sa sobrang bilis ng mga bitaw niya. Tinaga siya ng gwardya ngunit biglang lumitaw sa likod ng gwardya si Eliseo. Tinuhog niya ito pero nakaiwas ang gwardya at nag-counter kay Eliseo.
Napayuko si Eliseo. Sumingit ng sipa at mga suntok si Kael at Ramon. Tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan ang gwardya. Ngunit buhay pa rin to at tinignan lang sila. Naglabas pa ng espada si Kael at dalawa sila ni Ramon na umatake sa gwardya. Umatras si Eliseo para hayaan ang dalawang tapusin ng gwardya. Paparating na ang atake ni Kael at Ramon, ngunit sinabayan lang sila ng gwardya. Nagsalpakan ng mga espada nila. Parehong nasalag ng gwardya ang atake ng dalawa, subalit nahablot ni Ramon ang muka ng gwardya at binalibag ito sa lupa na parang manika. Malakas na dumamba ang likod ng gwardya sa sementadong aspalto. Napasukan ng dugo ang gwardya. Isang gwardya ang biglang umatake kay Ramon habang nakatalikod, pero isang mabilis na roundhouse kick ang sinalubong nito mula kay Kael. Tinamaan sa pisngi ang gwardya. Napangiwi ang gwardya sa sakit, subalit ngumiti ito bigla nang makarecover ulit. Mabilis na hinagis nito ang espada kay Kael. Nakaiwas si Kael at tumuhog ang espada sa pader. Mula sa likod ng pangatlong gwardya ay umatake muli si Jericho at tinaga sa balikat. Pero mabilis na naiharang ng gwardya ang sandata at bumaon ang espada ni Jericho sa balikat ng gwardya. Nagkibit balikat lamang si Jericho at umunday muli ng atake. Nagbanggaan muli ang sandata nila at nagdikit. Nagtagisan ng lakas si Jericho at ng gwardya nang pigilan nito ang lalaki. Pero gumalaw ang isang paa ni Jericho sabay sorpresang sinipa sa bayag ang gwardya. Napadaing ito sa sakit. Dalawang magkakasunod na strikes ang paparating, ngunit nakarecover agad ang gwardya. Nablock ng gwardya ang atake ni Jericho. Nag-counter ito ng diagonal slash, sabay sinundan ng taga, subalit nakaiwas si Jericho at dumistansya. Sumugod ang unang gwardya kay Jericho ngunit hinablot lang ito sa leeg at inangat ni Ramon. Kumapit ang gwardya sa malaking braso ni Ramon. Kasabay sa likod ni Ramon ay si Kael na nasa blind spot ng kaaway at sinaksak niya ito ng espada sa tagiliran. Bumaon ang dulo ng espada sa ribcage ng gwardya, subalit hindi ito masyadong napuruhan at parang hindi ininda ang atake. Parang hinayaan niya lamang na masaksak sa tagiliran at ginawang pangsalagang katawan. Biglang sinipa ng gwardya si Ramon sa tiyan. Tumilapon ang lalaking mama at bumangga ang likod niya sa pader. Tinaga ng gwardya si Kael pero nakaiwas ito. Napangiti ang gwardya sabay pinaikot ang espada sa kamay tsaka hiniwa ang braso ni Kael. Subalit nakaiwas si Kael bago pa maputulan ng braso. Umatras si Kael ngunit nilapitan ng gwardya. Patuloy na lumaban sa walang kamatayang gwardya si Jericho. Sunod-sunod na diagonal strikes ang pinamalas niya sa kalaban. Animoy sumisipol na hangin habang nagtatagisan ng mga talim. Kiskisan lang ng espada ang maririnig sa loob ng piitan. Napaatras ni Jericho ang gwardya sa malupit at mabagsik na atake niya hanggang sa umabot ito sa lamesa. Sinipa ni Jericho ang gwardya at tumalsik ito sa pader ng isang selda. Bali ang likod ng gwardya ngunit hindi ininda ang sakit. Kinuha naman kaagad ni Jericho ang mga susi na nakalapag sa mesa bago pa makatayo ang gwardya. Inihagis niya ang mga susi sa mga nakakulong na kabalyero sa malaking piitan. Binuksan kaagad ang selda at nakalaya ang mga kabalyero. Nagsikuha sila ng mga sandata at tumulong sa laban ni Jericho. Salinan sila sa pagkuha ng mga armas sa gilid ng isang haligi. Pagkatapos ay sinugod ang mga walang kamatayang gwardya. Samantala, sinalakay naman ni Gregory at Javier ang mga gwardya na nagbabantay sa gilid ng koridor nang makaisip sila ng paraan. Nasurpresa ang mga ito nang makita ang dalawa at mabilis nagsibunot ng kanilang mga sandata. Sinalubong lamang sila ni Gregory habang nasa likod niya si Javier. Dalawang sunod na right strikes ang tinapon niya sa unang gwardyang sumalakay. Hinablot ito at ipinasa kay Javier sa likod. Kinalaban ni Javier ang gwardya. Nakipagtagisan siya ng atake sa kalaban hanggang sa matsyempohan niya ito. Sumabog ang unang gwardya nang mahiwa ang dibdib nito. Kumalat ang lamang loob ng gwardya at naglaho agad ito na parang usok ng sigarilyo.
Sumugod ang pangalawang gwardya kay Gregory pero kinabig lang niya ang espada ng kalaban. Tumagos ang gwardya at napunta ito kay Javier. Dahil dito, napunta si Gregory sa isang pinto sa harap niya. Sinipa niya ito at hinintay na makapasok si Javier habang tinatapos nito ang kanyang laban. Sunod-sunod na mga taga at hiwa ang lumipad kay Javier, ngunit lahat ng ito ay nailagan lang ni Javier. Nag-counter siya ng atake at maswerteng tinamaan sa leeg ang kalaban. Mistulang naging parang bulkan na sumabog ang gwardya at nagsikalat ang mga laman nito sa sahig. Kasabay ng pagkalat din ng usok sa paligid. Pumasok agad sa loob ng silid ng konseho si Javier. Nilak nila ang pinto nang nakangiti. Ngunit pagharap nila ay bumulaga ang maraming gwardya na siyang nagbabantay sa tasa ng buhay na nakapatong lang sa ibabaw ng isang altar sa gitna ng silid. Nagmistulang magkagulo sa loob ng mga piitan. Kanya-kanya silang sagupa sa mga kalaban. Nagpapalitan ng mga atake at depensa ang magkabilang panig. Salitan sa pakikipaglaban ng mga kabalyero at ilang kalaban na ang kanilang napapatumba. Subalit patuloy pa rin itong bumabangon na parang mga zombie. Kaya nalalagay na sa alanganin ng mga buhay ng mga magigiting na kabalyero. Samantalang nagmamadaling binuksan ni Jericho ang selda ni Haring Argo matapos makalusot sa gitna ng labanan.